Good afternoon mga bok, dito pa rin tayo sa garahe natin, Motovlog Garage. Meron tayo ngayon dito, Aerox B2. Ilalagyan natin si sir ngayon ng AdPro version 3 mga bok. Bali si sir, wala pa namang check engine yung motor niya, hindi pa naman din, wala pa siyang history na sunog. Pero tingnan natin mamaya kung may sunog na, kung nag-uumpisa na siya. Si sir, ipe-prevent niya yung Aero 12. Pero meron mga pangyayari minsan na na-encounter kami na kahit naka-AdPro na, nagkakaroon ng error 12 kasi nasisira yung CKP sensor or minsan nagkakaroon ng loose connection dun sa mismong socket ng ECU. Pero kasi sa error 12, ito yung pinaka talaga unang nasisira. Itong ano na to, yung socket na papalitan natin ng AdPro. Kaya uunahan sir, pe-prevent niya na mangyari yun, kaya maglalagay tayo ng AdPro mga bok. So step by step natin paano magkabit ng AdPro sa Aerox B2. Bali yan mga bok, sinaksak na natin yung panghinang natin para mainit na siya mamaya. Ngayon, tatanggalin natin yung fairings. Tanggalin natin tong side fairings, tsaka itong footboard. So, sa side fairings mga bok, isa, dalawa, tatlo na bolt. 8mm na yan kasi naka white gold na si sir. Pero pag stock pa yan, 4mm yan mga bok na Allen. Tapos meron isang push clip yan dito. Tapos, meron pa yung isang Phillips screw dito sa may tangke. Yan mga bok, kailangan nyo tanggalin yan kasi pag di nyo tinanggal, mapuputol yan dito sa loob pag hinila nyo. Bali 5 mga bok. Tapos may mating na si sir na ganito. Tatanggalin muna natin yung mga maliliit na Phillips screw. Tapos meron pa kasi yung dito, G's, tsaka 4 na Phillips screw din. Tapos sa ilalim, meron yung mga push clip ulit. Pakita ko sa inyo mga bok. Yan, isa, dalawa, tatlo. Tatanggalin natin to mga bok. Ito pa ulit. May isa pang push clip dito, tsaka dito. Bali dalawa dyan. Tsaka tanggalin natin tong 8mm. Pero pag stock pa yan, Phillips screw yan mga bok. So tanggalin ko muna mga bok ha. Ito na mga bok, natanggal ko na yung side fairings nya. Tapos natanggal ko na rin yung footboard nya na mating. Ayun. So meron tayong mga tornilyo dyan mga bok, dalawang 10mm, ito isa, tsaka dalawa. Tapos dalawang itim na Phillips screw, tsaka may dalawang puti. Kaya wag nyo pagpapalitin yung kulay na yung mga bok. Pag puti, dito sa sa may gilid, at sa harapan nyo may dalawang itim. Tapos yung tinuro kong mga push clip sa ilalim. Para mahugot natin tong footboard. Tsaka meron pa pala yan dito isang Phillips, tsaka isang 10. Pag natanggal nyo na lahat yan, mahugot na yan mga bok. Madali na mahugot yung footboard niyan, okay? Yan mga bok, pag tanggal nyo na lahat ng tornilyo tsaka mga push clip, madali nang tanggalin to. Yan. Hilain nyo na lang, alis nyo lang tong wire. Tapos, hilain nyo na lang to. Yan, teka lang, hawakan ko. Yan. Yan mga bok. Ganun lang. Si Yamaha kasi, madali siyang tanggalan ng fairings. Si Yamaha, basta matanggal mo lang lahat ng tornilyo, mahuhugot mo na yung fairings yan, hindi ka na mahirapan. Unlike sa Honda, maraming clip. Kaya dun, maraming Honda na napuputulan ng mga ngipin-ngipin. Kasi si Honda, hindi siya ma-tornilyo, maklip siya. Si Yamaha naman, matornilyo siya. Kaya pag natanggal nyo na lahat ng tornilyo, madali na tanggalin. Pag nahirapan kayo tanggalin, baka meron pa kasing tornilyong hindi kayo natatanggal. Ganun na yung technique kay Yamaha mga bok. Ito na yung socket ni sir. So, tanggalin lang natin sa pagkakaklip yan mga bok para ma-access natin. Tapos, tanggalin din natin tong cable tie mga bok sa pagkakatay niya. Ano lang naman yan. Pwede naman natin kamayin yan. Yan. May hila nyo na yung mga bok. Ito. Yan mga bok. Yan. Babalik na rin natin mamaya. Meron yang dito, inaangat lang yan. Tapos hilain mo na yung cable. So, ito naman, ano niya lang yung clip na ito mga bok. So, gamit lang kayong flat screw na maliit yan mga bok, natanggalan natin. So, yan na siya mga bok. Baba lang natin itong plastic na to. Tapos hilain natin to. Pindutin nyo lang itong mga bok to. Tapos hilain nyo, pag-iwalay nyo para mag-iwalay sila. Pipindutin lang itong gitna mga bok. Yan mga bok. Tanggal na natin.
So, yan si sir, yung kanya. Wala pa namang sign na sunog. Yan mga bok. Yan. Pero una na ni sir, prevention is better than cure yung mga bok. Para hindi na umabot sa ganun. Una na ni sir. Isang taon na to sir, motor mo no? 1 year and 2 months. 1 year and 2 months mga bok yung motor ni sir. So ang diskarte ko sa paglalagay ng AdPro mga bok, gusto nyo, picturean nyo muna yung kulay para hindi kayo malito mamaya kasi gugupitin natin yan. Pati sa baba, picturean nyo yung kung ano yung magkakatugma na kulay mga bok. Yan. Bawa yan mga bok. Makikita nyo ganyan. Picturean nyo ng ganyan. Yung pula sa white, red. Yung puti sa red, blue. Yung green sa red, yellow. Para hindi kayo magkapalit-palit mga bok. So gugupitin ko muna yan mga bok. Yan mga bok, nagawa ko na yung isa, yung kulay pula. Tapos, pakita ko sa inyo yung gawa natin sa white wire. Yan mga bok, ito yung terminal ni AdPro. Makikita nyo mga bok yan, nakahinang yan, solid yan. Pero makikita nyo, nakatupi yung terminal yun sa GN. No? Bago ko kasi hinangin yan, kinrim ko yan mga bok gamit yung tools natin. Yan. Pambalat kasi ito, tsaka pang crimp. Yan, kinrim ko muna bago natin hinangin. Bali, talagang walang malabo magkaroon ng loose connection kasi nakakrimp na, nakahinang pa. Kaya kahit anong hila natin ngayon dyan mga bok. Ayan mga bok. Ayan o, kahit hila-hilain natin yan, hinihila ko yan mga bok. Ayan o, hila. Hindi basa-basa yan matatanggal. Hindi na matatanggal yan ng basa-basa. Unless na lang gugupitin natin. Kaya mas maganda talaga pag nakahinang mga bok. Iwas loose connection. Kasi ang loose connection, pag hindi na agapan, doon nagkakaroon ng sunog yung mga socket, mga terminal. Ayan mga bok. Ganyan tayo gumawa dito ng AdPro mga bok. Ganyan tayo mag-install. A few inches later. Yan mga bok. Tapos na nating hinangin, i-crimp, lalagyan ng electrical tape. Tapos yan, na-install ko na lahat ng wire mga bok. Bali yan mga bok. Pati yung tape natin mga bok pala, original to. Unito tape from Taiwan. Yan mga bok, original yan. Yan yung tape ni Yamaha sa mga wire harness nila. Yan yung hindi basa-basa bumibitaw kahit naalikabukan, kahit nababasa. Matibay yung tape na yan. Yan yung gamit natin dito mga bok. Bali sa ganitong paggawa ng AdPro, malabong magkaroon ng loose connection sa ganito. Kasi si AdPro, stainless na rin itong mga niya, terminal tsaka itong nut. Tapos yung nut niya pala mga bok, ang tawag na dyan mga bok, lock nut. Yan yung may kulay blue sa ibabaw. Yung hindi basta-basta bumibitaw mga bok, lumuluwag. Tapos yun, makikita nyo, ibabalik natin tong goma na to para dagdag protection din. Tapos lalagyan ko ng glue stick sa ibabaw para iwas din sa tubig. Talagang iwasan natin yung pagpasok ng tubig sa loob mga bok. Yan. Lagay ko muna yung takip mga bok. Yung mga bok na kabit ko na yung takip. Ganyan na yung itsura niyan mga bok. Patay ko yung ilaw. Yan. Ganyan na magiging itsura niyan mga bok. So, babalik pa natin to. Inaantay ko lang lumamig uminit yung natin glue gun para iguglugan natin dito sa ibabaw. Sa ilalim hindi na kasi meron naman na nito. Tapos nagpalit na rin pala si sir ng spark plug. Ito yung spark plug niya. Tapos papalit natin original Yamaha na spark plug mga bok. Yan. Bali, kabit ko muna mga bok. Yan mga bok, pakita ko na rin kung paano tayo maglagay ng spark plug. Gumagamit tayo ng torque wrench mga bok. Yan, gamit tayo ng torque wrench. Ang higpit ng spark plug mga bok, 13 Newton meter. So nakaset na to sa 13 Newton meter. Yan, higpitan natin. Pag tumunog na to mga bok, okay na yun. Tama na yung higpit.
Ay mga bok, oh. Yung mga bok, oh, tumutunog na. Yan, oh. Yan, ibig sabihin yan, sakto na 30 Newton meter, sakto na yan. Yan mga bok, nilagyan natin ng glue gun, ay ng glue stick pala mga bok, para galing sa ibabaw, hindi makapenetrate yung tubig mga bok. Pero yung ilalim hindi na kasi nandito naman tong plastic. Ganyan tayo mag-ano mga bok. Nilagyan, kasi bagong deliver tong glue gun natin na Inco. Kaya ginamit na natin ngayon sa customer natin. The next day. Tapos na natin gawin lahat. Yan na yung itsura niya mga bok. Nabalik ko na rin tong cable tie. Nabalik ko na rin tong pagkaka cable holder niya. Yan mga bok. Pati itong plastic na protection niya. Nabalik na rin natin. Naglugan natin yung ibabaw. Ganyan tayo maglagay ng AdPro dito mga bok sa Motobok Garage. So sa mga gusto magpagawa, mag-message lang kayo sa Facebook page ng Motobok Garage. By schedule po tayo, hindi po tayo nagpapa-walk-in. Tapos nanghihingi na rin po ako ng down payment. Pag nagpa-schedule po kayo, need nyo po mag-down payment kahit 150 or 200 pesos. For security ko rin po yun para at least kung hindi man kayo pumunta, hindi nyo na po magagamit yung 150 nyo. Pero pag nakapunta po kayo, yung 115 dinaw nyo, babawas natin po yun sa magiging total nung gawa po ninyo. So yung mga bok, kung paano ibalik naman yung fairings dito, vice versa lang nung pagtanggal, ganun lang din siya ibabalik. Ibalik nyo lang din yung mga tornilyo. So hanggang dito na lang mga bok, sana may natutunan tayo sa vlog natin. Maraming salamat.